Tara, luto tayo ng pork steak. Good morning guys, another ulam naman tayo for today's video. Kaya tara, Jay is on the way. Simpleng ulam nga lang pala ang lulutuin natin ngayon. Pero swak na swak sa panlasa. At ito ay ang pork steak. Rumekta na nga agad ako sa palengke para mamili ng mga gagamitin nating ingredients. Una ko na nga palang binili ay ang karne na halagang 160 pesos. 6 na piraso na siya guys, at kalamansi na worth 20 pesos. Pagka uwi ko nga pala ay iniiwan ko na agad yung bawang at saka yung sibuyas na gagamitin natin para sa ulam. At kung mapapansin nyo guys, di ko na nga pala sinama yung ibang ingredients since meron naman kaming stock sa bahay katulad ng bawang, sibuyas, paminta, toyo at mantika. Essential kasi sa amin yung mga yan, kaya sinasama na namin kapag namimili kami sa labas. Malaking tipid din kasi talaga kapag bumili ka ng marami at mas less sa gas at syempre less gastos na din. Mabalik tayo sa pagluluto. So ayun nga, hiniwa ko na dyan yung kalamansi. Yan yung gagamitin natin para sa gin. So uulamin pala natin. Pinigaan ko na nga siya ng kalamansi. Mas marami mas maganda. Di ko lang alam kung ilan nilagay ko dyan, pero base sa aking tensiometer, nasa humigit kumulang di yan mabilang. Sinunod ko na nga pala ang paminta, asukal na nilalanggam, at saka isang magic sarap. Of course, magic sarap, baka naman. At ilalagyan ko na rin ng konting asin. At syempre, di mawawala yung girlfriend mo. At ayan, marinate mo lang ng mga 20 to 30 minutes. Yan, sinunod ko na nga rin pala yung onion rings natin. Yan yung gagamitin natin pang toppings natin sa ulam natin. Salang mo na yung mantika, lagyan mo siya ng kawali. Yan. Piprituin na natin ngayon ang ating marinated na pork chop. Ayan. So, nakatatlong batch tayo dyan guys kasi 6 na piraso nga yan. Kaya ayan. Yan, prito ko na lang siya hanggang mag golden brown. Ayan, so babaligtarin na natin siya. Pagtapos nyan, ayan, susunod na natin yung pangalawang batch. Di ko na pinakita kasi medyo mahaba. Pero ayan, pagtapos nyan, golden brown na both side. Magigisa na tayo ng bawang at sibuyas pagtapos nyan. At kung mapapansin nyo, namuti yung kawali natin. Medyo mahina kasi yung apoy ko dyan habang niluluto ko yung sumunod na batch. Kaya ayan, naging ganyan. So dyan ko na lang din sinalang yung bawang at sibuyas. Yan, sinunod ko na yung pork. Tapos lagyan mo ng konting tubig. Ayan, konti lang yan. Promises. Kasi mawawala yan maya maya eh. Yan. Habang pinapakuluan natin yan, timplahan natin yan ng konting asin, konting asukal, at saka nyo pakuluan at haluin. Haluin nyo lang siya guys habang nakulo para yung asin at saka yung mga asukal matunaw agad. Ayan. Pagtapos nyan guys, yung pinagmarinatan pala natin kanina ng baboy, lalagay na rin natin siya maya maya lang, pandagdag lasa. At sa mga oras nga na yan ay nagugutom na talaga ako dahil sa amoy pa lang ako'y gutom na kasi mag-aalas 12 na rin yan. Sabik na akong tikman yan. Ang sarap oh, tsura pa lang. Tapos ayan, nilagay ko na rin yung sarsa kanina na pinagbabaran niya, marinate. At malapit na nga pala tayo sa kainan time. Ayan, so nalagay ko na lahat ng mga pampalasa dyan. Malapit na tayo sa katotohanan. Susunod ko na rin dyan yung onion rings, yung pang toppings niya sa ibabaw. At nilagay ko na nga ang onion rings. Ayan. Tapos papakuluan lang natin ng konti yan para medyo maiga-iga yung sabaw. After nyan, hindi kainan na. Ano pang iniintay natin? Maghanda ka na ng isang kalderong kanin. Tsak ko naman atin yung patataubin. Sarsa pa lang ay ulam na. Ano pang iniintay mo? Di umupo ka na nang makakain na. Maraming salamat sa panonood guys. Ingat!